Isang gate doon is controlled by the CAAP and the other one is controlled by the Air Force. So saan siya dumaan na illegal ang kanyang ginagawa because harboring criminal yun eh. So may So, in-imply siya na compromising itong services or tumulong? Napakalabo nun. No? Halimbawa, saka sabihin natin, o sige, may iba pa siyang daanan na hindi natin alam kung saan siya dumaan, basta nakapasok siya sa airport premises. For him to do that, to move from the old airport to the hangar of Kibuloy, he has to cross the runway. Or you use the service road undetected. Ang loob ng airport, pag mag-cross ka sa runway, siyempre, concern ka ng tower, kung mabangga ka ng aeroplano. Tama. Kung dadaan ka naman doon sa may service road, concern ka naman ng ground control. Kasi ang ground control, nakikita niya lahat yan. Yung paglanding ng aeroplano kasi, tinatransfer sa ground control yan eh. Para masynchronize yung aeroplano sa ground, yung mga ladder, yung mga baggage handler, yung mga fire truck. Ay, Ma'am Joyce Lee Katsota, may galab shoutout po ha. Thank you po sa pakape. Yung mga bus, kung may mga bus gates na ginagamit. Alam ko yan kasi Air Marshal ako. Mission Impossible. Tom Cruise ba si Kuya ngayon? Tom Cruise na. Hindi, self-proclaimed Tom Cruise. Kaya alam ko kung paano tumatakbo ang mga elemento dyan sa airport dynamics kasi nag-Air Marshal ako. Kaya meron kaming seminar dyan sa STP 123 Basic na requirement ng ICAO, yung International Civil Aviation Organization. So, sineminar namin yan noon, year 2003. Kaya, hindi pala talaga basta-basta mga kababayan etong si General Torre. Kasi biruin nyo ha, kung etong si Kibuloc or yung kampo ni Kibuloc gagawa ng kwento, patungkol do sa pagsuko nitong si Kibuloc, hindi rin naman nila mababali yung kwento. Kasi unang-una pa nga lang, paano nga naman nila ipapaliwanag dun sa mga abogado yung kanilang sentimiento na sumuko si Kibuloc dun sa Cotabato tapos dinala ng hangar mga kababayan. Dun pa lang sa gate, questionable na. Kasi itatanong dyan kung paano sila nakalusot sa ating mga kapulisan, mga kababayan. Pangalawa naman, talagang kung titingnan natin dito sa mga paliwanag ni General Torre, mahirap po talaga itong bulahin mga kababayan katulad ng ginagawa nitong si Bato dito kay General Torre. So kung titingnan natin, hindi pala basta-basta na pulis etong si General Torre. Talagang bukod sa matikas ito at may dedikasyon mga kababayan, talagang hindi nito tinitigilan yung mga posibilidad na pwedeng maaresto yung isang pugante. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pagka-imposible ng kwento na yun. Kaya house show talaga. Sabagay, house show naman yung source ng kwento. Alam po yun. So General, you were the perfect enemy kasi may engineering background ka. May aviation training ka. Medyo alam mo na, marami ka rin mga kilala dyan na may marites dyan. I mean, mukhang hirap na hirap sila sa'yo, no? But General, how did you keep your composure? Because I'll be honest, no, General Torre, one reason I was very surprised with almost 99.9% positive comments about you and support for you nung 2 weeks ago pa na mukhang malabo pa ng konting situation, at least on the surface, is because usually pagdating sa PNP, I mean, aminin natin, General, in the past few years, yung panahon ni Digong, there's a negative perception. I just want to be honest. We're all friends here. Pero Yeah, your level of self-restraint mo, General, your level of self-restraint, composure, cool, calm, and composed, it was amazing. I mean, this is what you expect from a pro world-class Philippine police, and I think many were amazed by this. Can you tell me about how you kept your composure? Kasi yung City Council resolution, daming satsat. Yung korte, pinagalitan pa ng Department of Justice at saka yung Court of Appeal. Ano pinagsasabi niyo dyan? Vice-presidente mo, bumalik pa at minute-meet pa niya yung mga supporters. Yung mayor na isa dyan, nagmamagaling. Si Digong, yan na naman. I mean, these are all from different sides. Talagang sandwich kayo, General. How did you keep your composure? Nag-yoga rin ba kayo? Baka meron din kayo ibang training na nag-meditate kayo na hindi ko alam, General. Baka, ano pa ba mga training nyo dyan? Yoga master ba kayo? Siguro, I'm just, may kuha ako siguro, may mga natural gift of a thick skin, thick black skin, kaya matibay eh. Natural armor. Makapal ang balat, makapal ang apog, maitim pa. Talagang medyo, they can get through me. Kaya, kasi napakatindi talaga ng pinagdaanan ng kampo nitong si General Torre. Biruin nyo, ang kalaban nila dito mga kababayan, yung una, yung mayor, gumawa ng eksena na kung saan sasampalin daw
etong si General Torre pero hindi naman magawang masampal etong si General Torre, mga kababayan. Yung mga taga kay OGC na talagang minaliit pa. Ano po, minaliit ng minaliit etong mga kapulisan po natin. Tapos mga kababayan, isama nyo pa si Digong at saka itong si etong si Sara Duterte na nagpunta pa dyan sa kay OGC at talagang halos binitbit pa yung mga taga-suporta nitong si Kibulok, mga kababayan. So marami talaga na mga hindrance na pinagdaanan etong si General Torre bago nakuha yung tagumpay na masakote etong si Kibulok. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Medyo, but seriously speaking, I'm that confident. Kasi, well, alam ko ang batas eh. So, naiintindihan natin ang situation and hindi naman tayo pumasok, hindi naman hindi ko nilid ang mga tao ko into something na unsure ako. Truth to be told, ang operations plan nito, 2 rim ang kapal. Kaya nagtataka yung boss ko na nang pinasa. Sabi niya, bakit ang main oplan, kasi kakaiba ito sa ibang mga oplan. Maybe that's the first time nakakita sila ng ganung oplan na ang ginawa kong operations plan ay ang main operations plan ay 5 pages lang. Pero yung mga supporting documents ng mga implementation plan ng bawat aspeto ng operation, like CDM, yung CDM ko talagang dinitalye ko yung paano buuin ng CDM, yung Civil Disturbance Management, na hindi lang na ifo-form mo, hindi, pati ang training na ni-require ko, pati ang kanilang how the CDM will work with the arresting officers. Kaya kung napansin nila yon, nakita yun ng mga KOJC, lalo na nung kanilang abogado, na weeks before basta weeks before ng actual na pagpasok ulit, pag-serve ng warrant, nakakita nila ng mga pulis nagpa-practice ng CDM and yung paano mag-gel ang team ng CDM at saka ng arresting. Kasi yan ang trick diyan eh. Yung synchronized, no? Dapat kasi parang silent drill yan eh. In such a way na ang mga movements sila will be automatic and fluid. Parang yung old Greek fighting, yung nakita niya naman sa mga movies like 300, nakita nyo yung mga shield na dikit-dikit pag inatake sila, paano ang umbrella formation. Pinagawa ko. Parang Spartan na laban. So, kasama doon, pati yung tinanungan ng boss ko, bakit may mga kasama rito yung procurement ng mga portalets, nag-estimate ako nung size ng kitchen na gagamitin ko, gaano karami yung pagkain na ipiprepare every meal. So, tinanong nga niya, nagulantang nung sinabi ko kung magkano presyo because it's absurd absurd ang pagtingin nila, pero well, tama nga, nandun nga ang na mag-end kami, ganun nga ang expenditures. So, it was meticulously planned, pati yung movement yung deployment initial, pag start natin ganitong 4:30, ganitong itsura ng operation ng battlefield, kasi yun ang tawag namin doon IPB. Ang tawag niyan is IPB, Intelligence Preparation of the Battlefield. So sa conventional warfare, ganun pero in-apply natin dito yung IPB. Kami dito, General. I mean, napa-workshop ka mga tao. Dami nagre-react dito. Ang dami mga acronyms. No, but this is very helpful. Ako naman kasi, General, I usually talk to people in AFP military dahil West Philippine Sea talaga yung specialty ko dati. But tuwan-tuwa ako kasi marami akong mga kaibigan. Si Mayor Magalong, kaibigan natin from PNP. Yung si Tito Conde ko, Roger Conde, mga police din. So, interesado talaga ako kausapin din mga strategic thinkers, no? Sa Philippine National Police. And I was actually told by folks, our common friends, na you are a strategic thinker and that I need to talk to you talaga to pick your mind. So General, I'm very happy you're laying this out for people because dapat makita nila may mga matatalino talaga na strategic thinkers sa Philippine National Police, hindi lang sa mga iba't ibang services ng gobyerno. At isa na, etong si General Torre, mga kababayan, sa masasabi nating isang napakatalinong pulis. Biruin nyo, mga kababayan, sa kabila ng ginagawa na panghaharas, pang-aabuso ng mga taga kay OJC, talagang nananatiling alam niyo yun, nakaposisyon pa rin yung kanyang mga kapulisan at hindi basta-basta natitibag ng ginagawang panggugulo ng kampo nitong kay OJC, mga kababayan. At yun pala lahat si General Torre ang naging utak nun, mga kababayan, para lang mahuli sa lalo't madaling panahon
etong si Kibuloc. Kumbaga pinagplanuhan niya sa utak niya ng napakalalim mga kababayan kung paano masasakote at kung ano yung kahantungan pagka nasa kote na etong si Kibuloc mga kababayan. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. I want to ask you, General, about this issue again. When you were appointed to take charge of Region 11 dyan sa Davao, no? Were you expecting this moment? Did you have a preparation coming in? Kasi tricky talaga yan, eh. It was gonna be a tricky appointment, and mukhang lahat ng mga matatalinong tayo, alam nila saan papunta itong unit team na ito, no? No, I don't want to put you in trouble with the other side of this equation yet, but I just want to look at your psychological preparation. That was a hard appointment, but also that was something that could prove the mettle of your leadership. Yan na. Pag nang ma-appoint ako rito kasi, when I was appointed here, meron pang Task Force Kibuloy na talagang I'm just a small part of it. May talaga nakatutok talaga para kay Kibuloy. And then things, one thing led to another. And yun na nga, I was eventually tasked na ako na lang ang mag-plan and mag-lead. Kasi supposedly pag upo ko after a week or two, implementation na uli. So sabi ko, kung ibigay niyo sa akin yan, I just would like to ask you to give me time to plan. So I will succeed or fail according to my plan, not on the plan of others. So sabi ko, I may need a little bit more time para magawa itong mission na to. So dapat ganyan. Senator Bato, kung nanonood ka, dapat nung panahon na ikaw ang PNP chief, dapat ganito yung tinutulad mo. Pinagpaplanuhan ng mabuti kung ano yung kalalabasan, mga kababayan, ng gagawin niyang hakbang. Kita nyo, nung pinagplanuhan ng mabuti, mabuti rin yung naging resulta kasi nahuli yung pugante, mga kababayan. Pero kung titingnan natin, nung panahon kasi ni Bato, nung siya ang PNP chief, mga kababayan, ng ating mga kapulisan, nung inutusan siya na ipatupad yung drug war, hindi niya naman napagplanuhan ng mabuti. Kaya ang kinahantungan, talagang lahat ng mga problema sinasalo nila ngayon. Ano po, at naiiba to sa kanila, pabalik ngayon, mga kababayan, kasi hindi niya nga napagplanuhan ng mas maayos at sunod lamang siya ng sunod kung ano yung ipagawa at iutos sa kanya, di umano, mga kababayan. Ano po, so ngayon kung titingnan natin, napakaganda nung ginawang hakbang dito ni General Torre kasi unang-una, kung hindi niya ito pinagplanuhan, baka nakatakas pa at nakagawa ng paraan etong si Kibuloc. Pero dahil nga sa napagplanuhan nito, bago nila salakayin yung kay OGC, mga kababayan, nasa kote yung pugante. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. So right, take into consideration actually yung mga actually I'm from Marbel, 4 hours away from Davao lang. At kung napansin mo sa aking Facebook, kung mapansin mo sa aking Facebook, ang latest na post ko nung isang araw nung pumunta rito si General Marbil, nag-alay ako ng bulaklak sa libingan ng mga bayaning pulis dito sa loob mismo ng kampo ko. Kasi sa bato doon ay nakasulat ang pangalan ng tatay ko. Yeah, dahil namatay ang tatay ko. I saw that exactly. Can you say tell us a little bit about that, yung background ng ama niyo? Kasi father's legacy is really something I can definitely relate, General. My father is a PC soldier and he was assigned in Coronel South Cotabato. He was the first sergeant of that company. And namatay siya sa isang assassination, ambush. Doon din, while he was the first sergeant. So it was in 1990, 6 months before ako pumasok na akademya. Tapos, among sa mga commanding officers niya, si General Isidro La Peña. He was a Gold Cross medalist, ang tatay ko. Dalawa ang order doon sa medal nila. Siya at saka si General Isidro La Peña. And who is Isidro La Peña? Talagang mainstay ng Davao. Hindi ka taga Davao pag hindi mo kilala si Sir Sid. He was very close to the former president. He was even appointed as head of customs. He was also appointed as head of the PIDEA. So, kilala talaga siya. Tapos isa sa mga CEO rin ng tatay ko, nandito lang, very close naman kay Vice President, si Ben Hormungao. So, basically, marami akong kilala. And Senator De La Rosa is a good friend of mine. He's a shooting buddy. Our friendship. Si Bato came down, no? Si Senator De La Rosa came down during the operations, right?
What was the Oh. context Yeah. of your conversation to make sure things don't get out of control? Why would he come down? I mean, to the degree that you can share. Well, yun na nga, nang matapos na ang lahat, sabi ko nga, sa mga, yung mga nambabash na mga, at mga nanggugulo at nangiintriga, sabi ko, alam nyo, pati even sa mga tao ko, sinasabi ko rin na these people are never our enemies. Opponents may be in, opponents sa field siguro ng nitong we're on the opposing sides nung Operations trabaho na yan. ito, but nothing personal. These are roles that we play. Mga taga kay OGC, makinig kayo ha. Eto daw si Bato de la Rosa, kaibigan ni General Torre, mga kababayan, at hindi naman daw niya kaaway. Kaya nga kung makikita ninyo, mga kababayan, nung nag-hearing, etong si Bato de la Rosa, kahit na napakarami ng time na ibinibigay ni Bato de la Rosa dito kay Natorion, at nakakapagsalita si Natorion ng malaya, at pagdating dito kay General Torre, limitado lang, talagang naando dun pa rin yung pagrespeto ni General Torre. Kaya nga kung makikita ninyo, mga kababayan, ang isang simbolo ng pagrespeto na ipinakita ni General Torre ay yung pangaralan niya, si Bato, patungkol doon sa search warrant, mga kababayan. Di ba kung makikita nyo, talagang ipinipilit itong si Bato de la Rosa na paalisin, na umalis na itong si General Torre at yung kanyang mga dalang kapulisan. Kaso nga lang ang problema, ginigiit pa din ni Bato yung about sa search warrant. Ang naging problema dito, pinangaralan siya ni General Torre, mga kababayan, at itinama yung baluktot niyang pag-iisip, pangunawa dun sa usaping search warrant, mga kababayan. At dito ipinaliwanag din naman ni General Torre kung bakit naandyan sila sa KOGC, at yon ang hulihin lang, ang pasukuin lang, mga kababayan, yung isang pugante. Ano po, so kung makikita nyo, medyo nag-calm down etong si Bato nung pinangaralan siya nitong si General Torre. Yun naman pala, mga kababayan, kaibigan naman pala ni General Torre yung si Bato. Ano pa, anyway, ipagpatuloy pa natin. They have their roles, we have our roles. Everything turned out well, kahit na sa kanila, at the end of the day, I would like to think, especially sa abogado nila, kay Atty. Torion, na the outcome is also favorable for them kasi at least Tama. they can already start with the Oo. defense and matapos na ni Kibuloy kung meron mang end in sight dito. Kasi hindi pa tapos kung anong mga legal remedies na sinasabi niya after. Yan kasi ang hindi naisip ni Torion. Sa totoo lang, mga kababayan, hindi niya naisip nung una pa lamang napasukuin na etong si Kibuloy para magampanan niya yung kanyang trabaho bilang isang abogado nitong si Kibulok, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, kung nung una pa lang pinasuko niya na yan, wala na sanang hindi na aabot sa punto na tutugisin pa yan ng ating mga law enforcement. Pero wala na, mga kababayan, nangyari na at nasukol na etong si Kibulok, mga kababayan. So ang pinakamagandang benepisyo dito, yung benefit dito, parehas naman nag-benefit dahil unang-una, magagampanan na ni Torion yung pagiging abogado niya dito sa KOGC at dito kay Kibulok. Ano po, dahil dito makikita kung paano nila ipagtanggol etong si Kibulok bilang isang abogado, mga kababayan. At dito makikita rin na kung talagang may kasalanan etong si Kibulok or wala, mga kababayan. Kaya talagang parehas nagbenepisyo dito dahil unang-una natapos ni General Torre ng maayos yung kanyang trabaho. And then magagampanan na ni Torion yung kanyang trabaho bilang abogado ni Kibulok. Ano pa, anyway, ipagpatuloy pa natin. All those legal gubildeguk, yung sinasabing legal gubildeguk, wala pa rin. At the end of the day, bihirang-bihirang makakwash ang warrant nang hindi ka magsasubmit sa korte. Imposible. Halos hindi ubra yun. There's no way that it can be done. Especially in this case. SMI School of Legal Constitutional Studies siguro yung mga sinasabi nito. Kasi nakakailo, Torre. So kung hindi mo babasahin. Kaya nga Wait, sinabi ni General Torre, hindi si Torion pala. I mean, kung tamad ka magbasa, minsan mahilo ka sa quotations pag back to back kayo ni Sir Torion, no, Dean Torion. So this operation is really unprecedented, no? May maisip pa kayong general na may similar to this in the past? Even during your dad's time, ganitong kalawak na operations, handling thousands, going through a compound. I mean, wala akong maisip na anything similar unless, obviously, I'm not an expert on PNP history. What was your inspiration if this is pioneering essentially operation? I mean, I cannot think of any precedents. Is there any precedents? Well, maybe na-blow up lang ito na operation pero there was a time when I was the QCPD director, di ba?
may pinasok din akong isang hindi kaya arestuhin ng mga pulis ko. Inakyat ko, pader, ayun yung umakyat, ako na lang akyat, arestuhin natin itong tao. And then Grabe, no? also, parang shortly after that, ay may isa akong case din na bakanting lote na pinasok ng mga sindikatong squatter gamit ang mga security guards na hindi rin actionan ng mga SWAT dahil kung ano-ano mga sinasabi. Adi, ako umaksyon, pinag-aresto ko lahat ng mga security guards na yun. Because it's really, basically, parang dare, you have to dare. Kasi, yun na nga ang isang, hindi ko rin masisisi ang mga kapulisan ko na marami ang nag-aalinlangan dahil nga napaka-vulnerable ng situation ng mga pulis sa Tama. disciplinary cases. Konting kibot lang kahit na ikaw ay inintriga lang, pwede ka makasuhan and eventually kung ikaw man ay ma-exonerate, ang pagdadaanan mo ay butas pa rin ng karayom, gasto. Ngayon mga kababayan, naiintindihan nyo na kung bakit sinasabi natin na fake news yung sinasabi ng mga taga-KOGC na inaabuso sila ng ating mga kapulisan. Alam nyo ba kung bakit mga kababayan? Kasi di ba pagka may naaaresto, let's say pagpalagay natin may naaaresto na isang individual na tao, di ba bago nila ipasok dun sa sasakyan, bago nila ikarga sa sasakyan, hinahawakan muna nila yung ulo mga kababayan or iniingatan nila yung katawan nung isang taong naaresto nila kasi baka nga mamaya yung tugnong tao, yung kanyang ulo and then isisi dun sa pulis. So malalagay po sa alanganin yung trabaho ng pulis at pwede siyang makasuhan. Pwedeng makasuhan yung isang pulis. Kaya kung titingnan natin yung sinasabi nitong mga taga-KOGC na sinaktan sila ng ilan sa mga kapulisan po natin, talagang napakalabo mga kababayang alam nyo yun, napakalabong paniwalaan. Kasi unang-una ang pulis takot makapanakit yan, lalo na pagka nasa time na ginagampanan nila yung kanilang trabaho kasi pwede silang madismissal sa kanilang trabaho mga kababayan at pwede pa silang makasuhan. So yan, kung makikita ninyo, napakaliwanag nung sinasabi dito ni General Torre. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tus mong sarili yun, buntot mo hila mo. Kaya maraming mga pulis. You have to pay for your own lawyer. Kaya maraming pulis na nagiging ang principle na lang sa buhay ay non-interference. Kasi Play safe. Play safe. Kung wala kang ginagawa, mas safe ka sa from the repercussion of the aggrieved party na kasi nga sa totoo lang, the police is never and should never be neutral. Ayan ang prinsipyo ko yan eh. The police is never neutral in any instance, in any Oy, Kuya Loreto, Dongka, mega love shoutout po ha. Thank you po sa pakape. conflict. The police can never be and should never be neutral. Kasi nga sa kwan pa lang eh, sa 'di ba sa PNP him pa lang eh. Kriminal aming kalaban. O di may kalaban ka? Wala eh. Hindi mo pwedeng sabihin na kriminal aming kaibigan eh. So pag may kalaban ka, hindi ka neutral kasi may kinakalaban ka eh. And really, yun ang gusto kong palagi. Senator Bato, makinig ka. Dati kang PNP chief. Eto, pakinggan mo. Pinapaalala ko sa sarili ko na sa isang conflict, palaging nandun tayo para sa aggrieved party na naghahanap ng redress. To some extent, wala tayong kinikilingan, wala tayong pinoproteksyonan talaga ng mga interest yan. At susunod sa rules dapat, of rules. Dapat, at the get-go, on the fly, ma-assess mo na kagad ang situation kung sino ba dito ang dapat na kampihan mo, sino ba dapat ang proteksyonan mo. Tama. At sino dapat ang neutralize mo. So, in this case naman, ay napakaliwanag naman. Tsaka kahit kailan mga kababayan, eto lang ewan ko kung may mga viewers tayong PNP dito, pero mga kababayan, kung titingnan natin, kung pagbabasihan natin yung paliwanag dito ni General Torre, kahit kailan talaga hindi pwedeng maging neutral ang pulis, mga kababayan, dahil unang-una nga, pagka sinabing kriminal pugante, automatic huhulihin niya ng law enforcement. Kalaban yan ng ating mga law enforcement, mga kababayan. Dahil kaya nga sila naandi dito, kaya sila nag-e-exist mga kababayan is para hulihin yung mga kriminal at para hulihin yung mga gumagawa ng hindi maganda at nagtatago at binabastos ang kamay ng batas, mga kababayan. So yung sinasabi ng iba na dapat daw etong si Kibulok, mga kababayan, ay pinoprotektahan ng ating mga kapulisan at hindi daw po inaabuso, isang malaking kalokohan yan mga kababayan. Kung sumuko sana siya, mapoprotektahan siya
ng ating mga kapulisan kung nag-voluntary surrender siya. Kaso nga lang ang problema, ang ginawa nitong si Kibuloc hindi na nga sumuko, talagang pinahirapan pa yung ating mga law enforcement na hanapin po siya. So kahit kailan talaga mga kababayan, hindi pwedeng maging neutral ang isang pulis. Tandaan po natin yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. May warrant of arrest at may dahil may nagrereklamo at may ruling na ang judge. So bakit ko naman kakampihan si Kibuloy? Isa lang ang bottom line dito, sumurrender ka. Tama! So with that, ang iniisip ko, isi-serve ko ang warrant na to dahil pag hindi pa ito na-serve ang warrant na to, pag hindi ko ma-serve to, sino pa ang magsiserve? At hindi ko naman sinasabi na akong pinakamagaling, pero it was done on June 10, hindi na i-serve with so many people. Sa akin naman, parang ang hirap naman yata ang tanggapin. General, na water cannon Yeah. daw. Oh my Yeah, God. they did that on June Water 10. cannon Pero yung police. I mean, this is crazy. yeah, they did. They did. At they have the temerity to show it in the Senate. They showed it themselves. Grabe, no? And then tinanong ni Bato, sabi ni attorney nila, we did that in self-defense. Kasi naman, Mga civil parang ibang libro talaga ginagamit nila kasi. medyo ibang constitutional school yung napunta yung mga kaibigan natin. Tsaka mahilig sila mag-usap. Human rights and due process ngayon, yung mga kaibigan natin dyan sa Davao. Hindi ko narinig yan masyado. Kaya nga sinasabi ko, ito, on the second day, they already wore newly printed shirts na nagsasabi, Justice for Apollo Kibuloy. Sabi ko naman sa kanila, gusto niyo pala hustisya. Bakit ayaw niyong sumurrender sa korte? Tama! Aling hustisya ba? Saan niyo ba hinahanap ang hustisya? Sa kalsada? Hindi naman pwedeng ganyan. Kasi kung hinapin niyo ang hustisya sa kalsada, magkakaletse-letse talaga tayo. Ang justice can only be dispensed by the court. And you should, first and foremost, submit to the court to avail of that dispensation of justice. So, wala General, I disagree with you. Sabi nila, sila daw ang biktima ng witch hunt. Tuta daw kayo ng Amerika. Ang ginagawa nyo is in behalf of the FBI. Kawawa naman si Kibuloy. He's a victim of this witch hunt. Ano bang masabi niyo dyan, General? Nagka-ads pa mga kababayan. Alam niyo kung tutusin, dapat hindi nga natin naririnig sa kanila yung about sa human rights mga kababayan kasi unang-una nung panahon ni Duterte, sila naman talaga ang matinding lumabag ng human rights mga kababayan dahil kung makikita nyo nung panahon ni Digong, nung nakikipaglaban sila or nagsagawa sila ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, marami sa mga kababayang Pilipinong pobre na katulad natin ang tinamaan nun. Pero hindi nila iniisip at hindi sila nagsasalita about sa human rights noong mga panahon na yan. Pero nung sila na tinamaan, kahit hindi naman sila gaanong tinamaan, mga kababayan, sinisigaw na ngayon nila, human rights, ito daw si Kibuloy, nilabag daw ang karapatang pantao, kasi nga, ito daw pong ating mga kapulisan, sobra daw ang pagtrato dito kay Kibuloc. Mga kababayan, nung panahon ni Duterte, tahimik sila, tapos ngayon tinatamaan na ang iingay nila. Ano po, kaya kung tutusin, wala silang karapatan na magsisigaw dyan na biktima sila ng human rights kasi sila, nung panahon ni Duterte, sila ang nambiktima ng karapatang pantao ng mamamayang Pilipino. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Wala akong dinadalang warrant ng US. So, alam namin na may warrants sa US, but that's the least of our worries. Ang warrant na dala-dala ko, issued by the Pasig Court. At saka yung sorpresa sila doon na-sorpresa sila doon. Akala nila hindi ko alam yung warrant na lumabas ng August 8. Kasi nasa June 10, wala pa yon. August 8 is a warrant for violation of Section 5B of RA 7610. Ano yun? Sex with a child. Tama. Yun ang warrant niya. Hindi. Ganong ginigrill ako sa Senate na you don't make insinuations on this guy. Sabi ko, hindi naman ako nag-insinuate eh. Ang nag-conclude nito na merong probable cause is ang judge, kaya nga nag-issue ng warrant eh. So, there's no insinuation whatsoever. I'm just reading the exact passage of the law na naging basihan ng pag-issue ng warrant of arrest. So, yun. That's why I'm very confident na talagang what we're doing is based on our laws.
Tama. Law is on your side. Papunta tayo sa last part. I want you to rest and ubusin yung burger from Philippines. Ay, sorry. Hindi ko dapat sinabi yung airlines na. Mamaya. It's 12:30. It's like, alam mo na, we're not at our best. Mga ganun. Yeah. Kunyari, walang palusot lang. General, last part. I know this is, I probably have to talk to the PNP spokeswoman on this issue and all, and don't worry, I'll reach out. But to the degree that you can share your opinion, kasi naalala ko last time nag-usap tayo, sabi mo, you're under a lot of pressure. But ngayon, siyempre, nag-1-2 punches. Si Alice Go, Quiboloy, but, there's still Bantag. From my part of the world, Cordillera region, there's still Teves. And of course, some are even wondering if ICC eventually comes in. And of course, si Senator Bato de Rosa has a lot to say about that. To the degree that you can talk as a director in Davao, I know this is a national issue. Ano masasabi mo sa mga kababayan natin na bilib sa'yo? Daming naka 400 comments sa saludo sa'yo. Parang, sabi ko, hindi po siya si PNP chief or hindi yet. Right? So, hinahinay lang sa mga tanong nyo. But to the degree that you can answer this question from all of these people na sobrang bilib sa inyo, General, knock on wood, what can you say about justice? I mean, the arc of history will bend towards justice. May reassurance pa kayo dyan o ano lang? Tuloy-tuloy lang itong pardagulan na to, marathon na to. Ano yun? Paulit ang question? Yung, ano yun? About justice? Sinabi para sabi ko baka hindi makasagot to si General eh. I was just saying, ano yun? People be optimistic na sunod na rin sila Bantag, Teves, yung mga ibang fugitives. As simple as that. That's really my question. Huwag mo na nang pansinin yung sinabi ko. Depende sa kung anong orders. Pero at the end of the day, part ng trabaho ng PNP talagang manhunt eh. At it will be a grave dereliction of our duties if we don't heed the order of the courts. Kasi wala na, mag-breakdown na tayo ng justice system natin pag hindi natin sinunod ang utos ng korte na iset aside natin for whatever reason yung mga warrants of arrest. Kasi ang warrants of arrest kasi ang sinasabi niyan, there's a judge saying na so delikado pala mga kababayan yung mga pugante ngayon. Delikado pala yung mga pugante ngayon. Paano na pag naging pugante etong si Harry Roque mga kababayan at si General Torre yung naatasan na mag-manhunt dito kay Harry Roque, malaki ang posibilidad na mahuli din etong si Harry Roque mga kababayan. Kasi alam naman natin marami pa mga pugante na kailangang hulihin. Isa na dyan mga kababayan, yung mga nagtatago sa kamay ng batas. Ano po kabilang yung mga kasamahan nitong si Digong. So kung titingnan natin mga kababayan, pagka si General Torre na yung naatasan na mag-manhunt dito sa mga puganting ito, malaki ang posibilidad na unti-unting maubos at mahuli etong mga ito mga kababayan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. I found that probable cause to charge Mr. Ganito, so you have to bring him to me. Yun ang dyan. And ang dapat dyan, we all have to, sa security forces, especially sa law enforcement, we have to implement that. We have to heed that. At saka sa mga affected na mga tao, dapat they should voluntarily surrender na lang and have their day in court. Kasi they will also be given a free, a fair trial naman eh. Yun naman ang assurance ng ating courts naman eh. So, otherwise, there will be a total breakdown in our society. Ang isang challenge lang na nakita ko ngayon is that medyo, yun nga, education system ng Pilipinas, mukhang kailangan talaga nating medyo, or maybe nakita ko na propaganda. Like for example, kanina, arraignment. Sige lang. Yan. Arraignment kanina. So, ipinost ngayon ng abogado na Quiboloy pleads not guilty. Eto na naman. Pagka-post, mura na naman kay Torre. O ayan, not guilty. Anong sinasabi niya? Oh, yeah. Kaya nga mga kababayan, alam nyo sa totoo lang natatawa ako dun sa mga DD shit. Alam nyo kung bakit? Kasi unang-una mga kababayan, noong lumabas yung resulta kahapon ng nag-pledge nga etong si Quiboloy na not guilty siya, ang pinapalabas ng mga DD shit, yun na daw yung hatol. Mga kababayan, hatol daw yun mga kababayan at talagang minumura pa nila etong si General Torre. Sinasabi nila, ano kayo ngayon, Marcos admin? O Torre, ano masasabi nyo ngayon?
guilty si pastor sa kaso niya. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ang problema kasi dun sa ibang mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga nasilaw na dito kay Kibulok, makakita lang ng konting balita, hindi mo na pinag-aaralan. Basta sakmal ng sakmal at putak ng putak mga kababayan kahit hindi naman alam yung sinasabi. So yun mga kababayan, yung isang problema na dapat talaga yung mga tao na-educate mga kababayan sa mga bagay-bagay na talagang may kinalaman sa ating bansa, especially mga kababayan sa batas. Ano po, kasi kung walang alam yung isang tao sa batas, kahit papaano, kahit normal na mamamayang Pilipino siya, madaling mauto, madaling maloko. Ano po, katulad na lamang marami ang nauto nung mga vlogger mga kababayan nitong si Digong na ipinapakalat na not guilty daw etong si Kibulok at yun daw yung hatol mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kasalanan Spin siya na po. naman. Oh my God. Yeah. Oh my Diba? God. So, Kailangan ng i-explain basic mo na naman na, education. i-explain mo na naman na lahat ng tao, pag binasahan ng sakdal, automatic yan na not guilty yan. Almost 99% not guilty. And if they don't enter a plea of any plea, the government will automatically enter a plea of not guilty for them so that there will be trial. Kasi pag nag-plea na sila ng guilty, wala ng trial. Which is okay naman. In some instances, meron ganyan. Plea bargaining na lang. Pero, i-negotiate mo na lang. yun nga. Oo. May Actually, si Senator Raffy Tulfo, di ba? Sabi niya, dapat magkakaroon ng basic legal education ng mga kabataan pa lang, no? Para hindi umaasa na lang sa mga abogado or mga bolero ng mga kunyari abogado. Tama! Basics lang yan eh. Pleading not guilty doesn't mean you're innocent. As simple as. Totoo. So it's really very disheartening kasi yun nga, yung mga anak ko, in all this, ang nakaka-apekto talaga sa akin yung mga harassment na ginawa sa anak at asawa ko eh. Talagang ang social media pages nila, social media accounts nila, talaga namang tinatadtad eh. Very foul naman yun. No? Foul naman talaga yun. Foul talaga niya. Talagang walang ya. But speaking of foul, di ba, sorry, hindi ako nagtatanong. Madami nagtatanong dito. Sampalin ka daw nung mayor na isa. Yung mayor daw na isa. Sasampalin ka daw, General. Ano nangyari doon? Tapos, pinagtawanan mo lang siya. Sige lang, tignan natin. Ginano mo ba siya? Yung mga sigas. Sinagot na natin before yun. And nagkita naman actually doon sa hearing. Akala ko, lalapitan ako eh. Nag-isip din ako actually lapitan siya and makipagkamay. Kaya lang, sabi ko parang baka will steer, medyo, kumbaga, tumining na yung hornet's nest huwag na nating steer pa. Yan na lang natin. General, a gentleman, a successful general, a meticulous policeman. Thank you so much, General. May your star continue to rise and may you continue to serve the country best way possible. And please take care of yourself. Please stay safe, and our prayers and love with you, General. Is there anything you want to share before we wrap up this almost 1 a.m. conversation, aside from calling out yung isang airlines na late dahil. Kaya talaga, Richard, talaga mamaya malasin na tayo dyan. Ayoko na lang tigilan. Hindi, mahal ko na sila. Mag-personal ng grata sa akin, hindi na komentahan ng ticket. Anyway, ako nagpapasalamat sa inyo, Richard, at sa inyong mga tagapakinig. At sana patuloy niyong help us in educating our countrymen also sa mga issues na ito so that mas ang mga aso ko nandun. Nag-iingat. Anyway, thank you very much for the time that you've given me to explain all these issues, and I do hope to have similar talks with you in the future on other issues. Yes, hopefully in person next time, no, General. Hopefully in person next time, either dun sa TV show ko or in my other studio podcast para kasama din natin makulit na iba sila. Secretary Llamas, marami ba dapat natin kasama eh. Masaya to. And we hope to catch up also soon again. General, magpahinga po kayo. Enjoy nyo yung natira pa sa burger nyo at humingi kayo ng extra dyan dahil sa late flight na yan. Pero mahal naman yung Philippine Airlines, just to be clear. Wala na akong problema. Thank you. God bless. Thank you, Richard. So anyway, mga kababayan, ayun, maliwanag naman. Alam niyo, isa ditong nakaka-shock, mga kababayan, na napakinggan natin dito sa revelation ni General Torre, yung about sa 6 hours, hindi pala 24 hours, na ultimatum yung ibinigay dito sa kampo nitong si Kibulok para mag-surrender. Kung hindi, mga kababayan, 6 hours lang. Ano po, tapos ang pinakamasakla pa dito, nung binigyan ng ultimatum na 6 na oras at kung hindi mag-surrender, papasukin yung Bible study room ata yun, mga kababayan. And then, saka naman, nag-surrender biglaan.
etong si Kibulok kasi ayaw ipakita yung nilalaman nung Bible study room, mga kababayan. So hindi natin alam kung ano yung laman nun, kung bakit ayaw ipakita nitong si Kibulok, mga kababayan, at kung bakit ayaw niyang ipapasok yung ating mga kapulisan doon sa kanyang pinagtaguang yun. So baka may laman yun, mga kababayan, na medyo kahina-hinala at medyo kakaiba kaya ayaw nilang ipakita. Kasi biruin nyo ha, nung magpa-final assault na yung ating mga kapulisan, at papasukin na yung pinagtataguan itong si Kibulok, bigla ang lumabas itong si Kibulok at nag-surrender din yung mga kasamahan niya. So sumatotal, mga kababayan, ayaw talaga nila na ipapasok sa ating mga law enforcement yung pinagtaguan nila. Kasi nga baka merong makikita doon na mga kahina-hinalang bagay or merong makikita doon, mga kababayan, na ikagugulat ng publiko. Ano po? So anyway, mga kababayan, kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa mga topic po na ito na hinimay po natin at pinanood po natin at tinalakay po natin, mga kababayan. Ano po masasabi nyo? Hingil po dito sa mga revelation nitong at sa mga makatotohanang kwento, mga kababayan, at pinagdaanan nitong si General Torre dyan po sa KOGC nung mga panahong hinuhuli pa nila etong si Kibulok.